si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pagtungtong sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon kung saan nagbuga ito ng 845 tons ng sulfur dioxide flux o asupre. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone nito at anumang paglipad ng sasakyang panghimpapawid sa paligid nito. Asahan na rin ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pag-agos ng lahar kung sakaling umulan man. Matapos maglabas ng department order ang DepEd, nilinaw nito na hindi naman obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod dito. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Matatandaang naglabas ng department order ang Department of Education na pagbabago sa paparating na school year 2024 to 2025. Inisyatiba ito ng DepEd upang maibalik ang dating school break na mula Abril hanggang Mayo. Sa kabila nito, nilinaw ng DepEd na hindi obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod sa DepEd order na ito. Ito ang kinumpirma ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Ayon sa kanya, mayroon silang kalayaan kung papanatilihin nila ang kanilang kasalukuyang school year o babaguhin na naaayon sa kanilang pagpapasya. Mayroon na din umano kasing mga private school na nagsimula ang pasukan noong nakaraang taon ng Hunyo at Hulyo. Ayon sa naturang DepEd order, magtatapos ang kasalukuyang school year hanggang sa katapusan ng Mayo, kung saan magsisimula ang school year 2024 to 2025 sa July 29. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Michael Poa, kumpiyansa ito na maibabalik na ang orihinal na school year sa taong 2026. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lungsod ng Pasay, arestado ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime, pati na rin ng Women and Children Protection Center, ang 43 dayuhang Chinese ayon sa Bureau of Immigration o BI. Base sa ulat, ang mga dayuhan ay napatawan ng nalalabing deportasyon pabalik ng China dahil sa umano'y paglabag nila ng Anti-Trafficking in Persons Act at di pagsunod sa patakaran ng visa. Kamakailan ding inisyuan na ng Makati Regional Trial Court ang mga ito dahil sa kaugnayan nila sa mga trabahong ukol sa human trafficking. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas, dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.